problem of authenticity. Another quotation, probability instead of non-equivocal certainty. And I like those disclaimers and very cautious. Hindi siya sinasabi na ito yung findings and ito yung tama. And I think it's very scholarly and very professional. As Ramon Guillermo rightly and humbly points out in the epilogue, the real contribution of these studies may be in the persistent development of certain techniques of transcription, reconstruction, and interpretation of Baybayin texts rather than specific findings they propose. So now we go to what I find interesting and what I think I could add in the book. So I agree with the author's statement that a simple punctuation mark composed of one of two vertical lines, the danda, seems to give us a peek into a distant and uncharted part of our maritime history. So yung napakaliit, seemingly, na punctuation mark in the Doctrina Christiana, in particular, o yung dalawang linya, is a mark. No? It's a symbol, it's a reflection of maritime connections of the Philippines, in particular with Indonesia. However, I would argue that such past, while largely uncharted, is not very distant. The connections between Sulawesi and the Philippines is varied and persistent. The Sulu Sultan Nazimuddin I, Alimuddin in the 18th century, was half Tausug and half Bugis. Alimuddin was proud to tell the Spanish that living in his realm were people from Banjarmasin, Pasir, Bugis, Makassar, and Iranon. Very cosmopolitan itong Holo in the 18th century, and those connections extend even up to South Sulawesi and Eastern Kalimantan. So these connections likely extended to Luzon before the Spanish arrival. One of the extant crown jewels of the Goa Kingdom of South Sulawesi is called Rante Manila, and you can still find this Rante Manila in the palace of the Goa Kingdom in South Sulawesi, in Makassar. Bunga Manila is the name of a princess in Ila Galigo of South Sulawesi, the longest epic in the world. Another princess from Gorontalo, a polity in North Sulawesi, which also came under Bugis influence, was also named Manila. I agree with those, and I think these are not only coincidences, but probably points to connections between Sulawesi and Luzon, Manila in particular. So I agree also with the observation that a place name, a toponym called Pau, is indeed not Davao. So may binabanggit doon sa libro na yung P-O-P-A-O, Pau is a place name that refers to Davao in the original Ila Galigo epic from South Sulawesi. And I agree with Ramon Guillermo that it is not Davao. Because as we know from historical sources, Davao, or what the Sangiuris or the Maguindanao called Dabu, is already existent. No? Nandun na yung Dabu, pero maliit na village pa lang siya. It's insignificant at the time. So the book likewise highlights the irony that our most valuable source to decipher the Baybayin comes from the very people, the friars, who likely caused their ultimate obsolescence and destruction. And it is to the credit of the friars that Manila had one of the first, if not the first, printing press in Southeast Asia, or perhaps in East Asia. Maybe East Asia is an exaggeration, but certainly in Southeast Asia, Manila had, by the late 16th century, a printing press, which was a Doctrina Christiana. It is unique in the region, and I think also in the Hispanic world. So the book also raises important questions. If Doctrina Christiana is heptasyllabic, meaning with 7 syllables in one line, then was the transcriber a Filipino or a Spanish missionary familiar with the pre-colonial system? Or perhaps a Spanish missionary who had help from someone who knew the heptasyllabic system? Was the use of the heptasyllabic system intentional to promote conversion among the indigenous peoples? Because it is a system that they are familiar with. Another question I think that could have been answered is, why was there no engagement with Jeff Wade's assertion that the Baybayin was likely of Cham origin from what is now coastal Vietnam, and the constant assertion that it came from South Sulawesi?
So all in all, I think the book will be the most important reference for the study of the Philippine Axaries, as the authors introduce us to the word, for years to come. It is exceptional among history books since its main text is as important and as interesting as the appendices. It has very instructive tables and graphs that illustrate the great effort exerted by the authors in synthesizing the few available examples of baybayin. Finally, and as the authors had alluded, the collection of baybayin letters in the UST, and I think the authors forgot to mention that the Ayala Museum also has a collection of baybayin letters, but with a lesser number than the UST, needs to be re-examined. And it is hoped that with this book, younger generation of scholars will be more interested and will take up the task of examining these letters in our museum and libraries. Thank you very much. Salamat po, Mr. Ariel Lopez. Ang atin namang susunod na discussant ay isang Dalubwika field researcher, cultural mapper at isang tagapagtaguyod ng mga pamanang pangkultura. Siya ay nagtapos ng bachelor at master ng sining sa linguistika sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Bilang isang Dalubwika, siya ay interesado sa pagkakawing-kawing at mga pagbabagong pangwika sa paglalarawan, dokumentasyon at pagpapanumbalik sigla ng mga nanganganib na wika at sulat sa Pilipinas at sa ugnayan sa mga pamayanang katutubo. Sa kasalukuyan, siya ang punong mananaliksik ng Mangyan Heritage Center. Itinatag noong taong 2000, ang Mangyan Heritage Center ay isang silid-aklatan at sentro ng pananaliksik at edukasyon na matatagpuan sa lungsod ng Calapan sa Oriental Mindoro. Ang pangunahing layunin ng Mangyan Heritage Center ay ang pagtataguyod at pangangalaga ng mga pamanang pangkultura ng mga katutubong pamayanan ng Mindoro. So pinapakilala ko po sa inyo ang ating susunod na discussants, Ginoong Luard Allen Zubin. Hello. Magandang umaga. Maraming salamat sa imbitasyon ng likhaan para maging bahagi ng kaganapan na ito. Bagamat Tagalog ang aking introduction, ang aking discussion ay English. I'll start first by reiterating that linguistics is the scientific study of languages, and as pandering to science must first adhere to linguistic principles. In historical linguistics, ancestral forms of spoken utterances are reconstructed by the comparative method. The comparative method is based on the irregularity and regularity of sound correspondences and has been the main analytical tool in historical linguistics and in establishing the link's occurrence to acceptable levels. The more incredible the claim, the more incredible the evidences it would then require. How does this relate to script studies? Writing is casually defined in linguistics as a physical representation of spoken or oral language. Writing represents only language. Writing has a systematic relationship to language, and writing has a systematic internal organization. Essentially, script studies is or should be graphemics, and tracing the evolution and descent of writing systems is combined historical graphemics and paleography. However, script studies and paleography in the Philippines have been afflicted but what is essentially pseudoscience in the name of ethnogenic and ultranationalistic perspectives. Distinction between naturally attested scripts and constructed scripts are blurred. Glyphs become graphemes. Languages are applied to writing beyond their appropriate time and space. Similarity in form and function are ignored. Linguistic principles sacrifice. One of the critical values of this book is that it re-establishes the necessity of verifiability and empiricism by focusing on corpus-based analysis and linguistically sound argumentation.
It is a positive sign that the field still has hope of garnering rigorous scholarship and methodologies. Application of corpus-based techniques such as frequency count, collocation, and other clustering patterns, and paragraphemic analyses are part of the methodology used in the book. Affinity between the Philippine scripts and other related scripts such as the Bugis Makassar are posited based on similar lack of inherent virama and the complexities of the use of the Danda marker, which is similar to the principle of comparative morphology. Okay lang po. Nakahinga rin ako. The book has also tackled the issue of inclusivity and diversity within and beyond the Philippine indigenous scripts. It clarifies and distinguishes the inclusiveness of the term surat over the term baybayin, as surat connects to the other indigenous scripts of island Southeast Asia, while baybayin is surely and strictly Philippine. Interestingly, surat can be reconstructed back to Proto-Austronesian. Also, here, baybayin refers to the pre-colonial script predominantly used by Tagalog-speaking communities and extending to the Visayan and other areas in the Philippines. Baybayin here refers to the script identified as TG-LG 370 and ISO 15824. ISO 15924 is the international standard for the representation of name of scripts. It defines two sets of codes for each individual script. The first set of code, a four-letter code, usually derived from ISO 639 of the language using the script, while the second set of code is the numeric code based on the script's classification as a writing system. Given its number 370, it is under the alpha-syllabic scripts or abugida, which are numbered 300 to 399 in ISO 15924. The recently passed Congress bill, House Bill 8785, on the other hand, uses the term baybayin to refer to all existing and discovered ancient and traditional scripts of the Philippines, such as baybayin in Tagalog, Pintados in Panay, Sambal in Sambales, Kumintang in Batangas, Guhit in Bicol, Surat Binisaya, Surat Kapampangan, Corditan, Surat Mangyan, and Surat Buhid in Mindoro, Surat Palawan, and Surat Tagbanwa, Jawi Maguindanao, and Jawi Tausan. The book, fortunately, steers away from this harmonized description of baybayin and maintains that it is predominantly denoting the attested script in the Central Luzon area. Nonetheless, the book is not without limitation. One of the primary, concerns within the book is in its presentation of the classification of Philippine indigenous scripts as axaries. For readers who are new to linguistic or to script studies, the wording used make it seem to appear that it is a recent discovery. However, it is essential to note that the previous classification and characterization of Philippine indigenous script, such as baybayin as a full syllabary, stems from the lack of linguistics or linguistics adherence in previous scholars, and graphic system, the alphabet, and the syllabaries are the commonly identified writing system, exemplified by the widely known Chinese script, the Latin script, and the hiragana and katakana script of Japanese. These types of writing system are easily identified based on how they treat the basic unit, the semimes. A special type, the featural system, treats acoustic features as basal. The Korean Hangul is of this type. The remaining two types, the abjad and the alpha syllabary, focuses on the unequal treatment of both sound classes. The term alpha syllabary was first suggested by Bright in 1997, with other precursor terms such as the neosyllabary, the semisyllabary, the syllabic alphabet, and abugida coined by earlier scholars. Abugida is another prominent term used to describe the alpha syllabary, and it is derived from the Ethiopian script of the Giz language. Like the alphabet and abjad, the term abugida is based on the phonic sequence of Giz, a, bu, gi, and da. Another concern is that it claims that the term alpha syllabary is awkward and promotes the use of the term axary.
The term alpha-syllabary highlights the blend of the characteristics of a syllabarian alphabet, referencing that it is an intermediary with this particular writing system. A true syllabary has a graphic representation of a CB combination, while an alphabet has a graphemic representation of each phonic unit. The term Aksari actually is only coined from the term Aksara, the Aksara being the basic unit composed of a consonant and vowel sequence in all Brahmic-derived script. The terms Aksari and another term Virama both alludes to the Indic origin of the Philippine scripts. The Virama is the diacritic marker used in modern Baybayin to remove the inherent vowel and to represent the final coda consonant. Alpha syllabary, abugida, and aksari all have its advantages and disadvantages. These are minor issues though. All the same, this book represents a very significant contribution to the knowledge of indigenous script studies, cultural studies, and Philippine linguistics. Thank you, Sir Zubiri. Our next discussant, so babasahin ko po sa Tagalog ang kanyang introduction. Siya ay opisyal na itinalaga noong March 1 bilang direktor ng Sentro ng Wikang Filipino at kawaksing professor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa Kolehiyo ng Arte at Literatura. Siya ang humalili kay Dr. Rosario Torres Yu bilang direktor at siya ay nakatakdang maglingkod hanggang February ng taong 2018. Kasabay ng kanyang tungkulin bilang SWF Director, siya ay naglingkod bilang tagapangulo ng komite ng konseho ng universidad para sa mga polisiya at isyong pang-campus or ng University Council Committee on Campus Policies and Issues mula 2013 hanggang 2015. Siya rin po ay naging visiting professor sa University of Shizuoka, Japan mula December 6 to 17, 2014. Siya ay nagtapos ng PhD sa Filipino, Malikhaing Pagsulat, MA Philippine Studies, Philippine Cultural Anthropology at Philippine Literature, at BA Philippine Studies, Film and Audiovisual Communication, Philippine Literature and Creative Writing sa UP Diliman. Pinakikilala ko po sa inyo si Ginoong Romel Rodriguez. Hello, kamusta? Lamig? Anyway, mapapainit sa atin ng baybayin studies. Ang tanong ko lang sa mga nagsulat, bakit kayo baliw na baliw sa research? Pero nung binasa ko yung libro, nabaliw din ako. Nakakabaliw naman talaga yung mga entries to. Anyway, gusto kong hiramin yung sinabi ni Rolando Tino, no? Na dapat tayong mga Pilipino ay matutong tumanda ng paurong. Siyempre, eto yun, yung pagtanda ng paurong ay yung definitely paano makatulong ang pagbalik natin sa kasaysayan sa higit na pag-unawa natin ng kasalukuyan at hinaharap. Dahil hindi nabanggit sa intro, pero ako ay nasa larangan ng panitikan at malikhaing pagsulat. At nung nabasa ko yung libro, siyempre natuwa din ako kasi merong mga entries na akdang pampanitikan. So, andun yung dula ni Aurelio Tolentino na kahapon ngayon at bukas. Si Aurelio Tolentino ay isang subversive playwright ng American colonial period at isang kapampangan. Andun yung epiko ng Ibalon sa Bicol. At natuwa ako kasi nung piniling isang character doon, si Soral, no, ay isa sa mga main characters doon sa Ibalon, kasama yung ibang wisdom and elders sila doon sa epic. Isa doon si Dinahon, kasi syempre ang main character doon si Ibalon at yung isang babaeng character doon na diwata, si Oriol. So, at yun isa pa yung akdang yung ang dapat mabatid ng mga Tagalog. May nabanggit din doon na gumagamit sila ng pahayag hinggil sa halaga ng pagsulat at na dapat nating mabatid bilang mga Tagalog yung essay ng mga Katipuneros. No? So, sisikapin kong iugnay yung akda, pagamat nasa English,
ay sa tingin ko mahalagang contribution sa pag-aaral ng panitikan. At malikhaing pagsulat kasi yung huling bahagi ng akda, ng libro ay tumula si Guillermo, si Bomen, gamit ang script ng Ambahan, no? Na-translate naman, may transliteration. Yung title niya ay Kawayan. So ikaw, pasok naman sa MP pala o sa malikhaing pagsulat. Anyway, matapos basahin ang baybayin studies ng mga scholar na sila Guillermo, Paluga, Soriano at Totanes, mas lalong nanaig sa akin ang halaga at tunguhin para sa mas scientificong pag-aaral ng panitikan. Hindi sa sinasabi kong hindi scientifico ang ilan sa mga dati at kasalukuyang pag-aaral ng panitikan. Subalit karaniwan, mas nakaangkla ito sa mga kanluraning batayan ng panunuri o mga literary theories na nakasanayan ng gamitin sa paggawa ng mga pag-aaral. Ito na marahil ang isa sa mga layunin ng proyektong Digital Humanities, kung saan nilalangkapan ng makabagong teknolohiya at scientificong metodo ang pag-aaral at panunuri ng mga akdang pampanitikan, lalo na sa panitikan ng Pilipinas. Sa unang sipat, may kahirapan ng pagtuon ng pansin sa pag-digest sa akala mo'y nakalululang mga datos. Pero parang hindi tuloy ako natunawan, parang ganun. Nariyan yung mga tables, figures at matrix na nakapaloob sa libro. Subalit sa huli, matutukoy mo ang halaga nito sa buong proyekto sapagkat pangailangan ang maingat na paglatag ng mga datos upang mapatunayan ang mga punto ng proyekto at mga haka-haka sa mga pag-aaral ng baybayin. Sa tingin ko, isang diskursibong lapit ang mahihinuha natin sa librong ito. Dahil diskursibo, tunay na maaaring iugnay ang pag-aaral sa baybayin sa iba pang akademikong disiplina tulad ng pinagmumulang kong disiplina, ang disiplina ng panitikan. Maiignay ko ang librong ito sa mga sumusunod na area ng panitikan, ng pag-aaral ng panitikan. Una, panunuring pampanitikan, kasaysayang pampanitikan, at ugnayan ng panitikan at lipunan. Ino lamang ito sa mga inisyal na tala na sa tingin ko'y maaaring paunlarin sa hinaharap. Parang pagtuklas sa isang misteryo ang pag-aaral ng baybayin. Parang isang alamat na hindi nawawala sa ating kolektibong kamalayan. Misteryo at alamat, hindi lang dahil sa mga kahulugan na isinasiwalat ng mga nakasulat sa bangal ng Kalatagan, Bato ng Tikaw at aklat ng doktrina Kristiyana, kundi dahil nagsisilbi itong kultural na lente sa pagsipat sa ating nakaraan. Dahil sa libro, mas naunawaan ko ang halaga ng baybayin, hindi lamang bilang isang archaeological na artifact, kundi bilang pahiwatig sa ating nakaraan na nooy tila mahirap balikan. Subalit ngayon, dahil sa tulong ng teknolohiya, hindi lamang nababalikan ng nakaraan, kundi nasusuri at naiwawasto kung kinakailangan. Matibay na sanggunian sa tingin ko ang libro para sa higit na pag-aaral ng kasaysayang pampanitikan ng Pilipinas. Partikular sa produksyong pampanitikan sa panahon bago ang kolonyalismo o sa mga unang yugto ng kolonyalismong Kastila sa Pilipinas. Malaking bahagi ng ating nakaraan ang hindi na natin alam. Samantalang ang kaalaman tungkol sa kolonyal na yugto ng ating kasaysayan ay nakatuon sa perspektiba ng mga mananakop. Tulad ng baybayin, maaaring maging lente ang panitikan sa pagsipat ng nakaraan. Ginagawang lusaran ang pagsasaliksik sa produksyon pampanitikan bilang matibay ng pundasyon sa pagbalik tanaw sa kasaysayan at pag-ugnay nito sa kasalukuyan. Binigyan ng libro ng panibagong sipat ang panunuri sa doktrina Kristiyana bilang akdang pampanitikan. Lumampas ito sa karaniwang pagtalakay lamang bilang aklat na naglalaman ng mga dasal at wastong kaasalan ng kolonya. Sa pamamagitan ng pagtutok sa baybayin na nakapaloob sa teksto, higit na nauunawaan ng mag-aaral ng panitikan ang teksto lampas sa konteksto ng kolonyalismo at sa hilip ng kultural na signifikasyon na isinisiwalat ng aklat. Sa area ng panunuring pampanitikan, nakatutubang isipin ng ilan sa mga tekstong ginamit upang pag-aralan ng baybayin ay may mga tekstong pampanitikan tulad ng Ambahan, inabangit ko na kanina, Epikong Ibalon, Akda ng Katipunan, yun ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Ang akala natin sa mga Tipunero, sila lang yung mahawak ng armas, no? Makipagdigma, si Bonifacio laging galit, di ba? Hindi natin alam, sila ay mga
intellectual din. Nagsusulat sila ng essay, dinidiscuss nila ito, pinag-aaralan nila ito. Kaya sa susunod, pag may play kayo tungkol sa katipunan o buwan ng wika, etc., dapat may tabak sa may libro din silang hawak, ha? Hindi lang puro armas. Armas din naman ang aklat. Anyway. Saka yung dulang makabayang, yung makabayang mandudulan na si Aurelio Tolentino, dito maaaring matukoy na ang metodong ginamit sa pag-aaral ng baybayin ay maaari ding gamitin sa scientificong pag-aaral at panunuring pampanitikan. Tulad halimbawa ng frequency count na ginagawa na rin ngayon yata, na yung pagkolekta ng mga salita o kataga na maaaring ilangkap sa pag-aaral ng teksto pampanitikan. Dahil din sa teknolohiyang gamit sa pag-aaral ng baybayin, hindi na lamang pagsasalin tungo sa ibang wika ng mga akdang pampanitikan na maaaring maging proyekto sa hinaharap, kundi higit pa ang proseso ng transliteration ng mga akda tungo sa paggamit ng baybayin at anyo ng ambahan. Alam ko, may nag-propose dati dito sa UP na sana yung mga markers natin, yung mga pangalan ng buildings, yung mga streets natin, meron daw baybayin na transliteration. Pero pag tinignan nyo yung internet sa kasalukuyan, ang dami ng magkakaiba-ibang anyo, no? So, syempre nakakalito, ano ba yung gagamitin dito? So, baka matibay na pundasyon itong yung sa kasalukuyang pag-aaral na sa librong ito. Sa ganitong paraan sa tingin ko, mas magiging mabunga ang produksyong pampanitikan tungo sa pagsalin nito sa ibang anyo at marahil sa pagsasakatutubo ng mga akda. Huli, yung usapin ng kaalamang bayan o panitikan at lipunan. Dito sa aking palagay, mas malaking kontribusyon ng pag-aaral sa baybayin sapagkat hindi na lamang ang baybayin ang pinag-aaralan, kundi ang mas malawak na konteksto, pangkasaysayan, panlipunan at kultural na konteksto. Marami sa ating kaalaman ay kung hindi man nabura, ay sapilitang binura at tinanggal sa ating kamalayan bilang bansa at lahi. Kaya ang pag-aaral ng baybayin ay muling pag-uugat, sa aking palagay, gamit ang teknolohiya at siyentipikong paraan at pag-angkit ng ating identidad at kamalayan. Ang kultural na signifikasyon ng baybayin ay naging lantad din sa libro na ito. Katunayan, hindi lamang sa mga kilusang panlipunan tulad ng Katipunan at Kabataang Makabayan, ginamit ang baybayin upang isulong ang politikal at ideolohikal na kilusang panlipunan. Sa individual na aspekto, lalo na sa mga henerasyon na naghahanap ng identidad ng pagka-Pilipino, dahil nalayo sila sa bayang sinilangan, ginagamit nila ito bilang bahagi ng tatak o marka sa katawan, bilang bahagi ng pagbuo ng kanilang identidad bilang mga Pilipino. Karaniwan yung mga nagpapatato, yung mga PhilAms for example, pupunta pa talaga sila sa Pilipinas para magpatato ng mga marks na baybayin na nakikita nila sa internet. Siyempre, ang pagpapatatong yun ay parang paglikha ng koneksyon dahil literal na wala sila sa Pilipinas o na-uprooted sila sa bansa natin. Kaya sa kanila, sabi nila, ang pagpapatatam ay isang pakikipag-ugnay, ng baybayin ay isang reconnection, paglikha ng tulay at ugnayan sa lahi, kultura, tradisyon, at kaakuhan o identity na hindi nila maangkin. So, may ganun silang pagtingin na kapag nagpatato sila, ay Pilipino-Pilipino ako, lalo pat kung baybayin yun. Kaya sa tingin ko, ang pag-aaral ng baybayin ay matingkad din may ugnay sa pag-aaral ng kaakuhan nating mga Pilipino. Sa pagkakalam ko rin, may mga paaralang pampubliko sa elementary at high school na may mga gurong nagtuturo na ngayon ng baybayin. So yung mga bata tinuturo na sa kanila yung baybayin sa mga schools. Pero initiative to ng teacher. No? Wala naman yata hindi ako sure kung nasa DepEd curriculum to o nasa K-12 curriculum. Pero mukhang wala. Mukhang initiative ng teacher na, sige, magbaybayin tayo. At yung mga bata talagang na-explore nila o nagugustuhan nila yung pagsulat ng baybayin kasi feeling nga nila pa, okay to parang anyway, hindi ko lamang tiyak kung tamang anyo ba yung kanilang itinuturo, no? Siguro bigyan natin ng libreng kopya yung mga sagot na ni Pomen, ganyan. Sa panahon ngayon ng globalisasyon na mistulang nawawalan na ng bisang identidad,
lalo na ang bansang dumaan sa yugtong pananakop noon hanggang sa kasalukuyan, sa tingin ko ang pag-aaral ng baybayin ay may malaking ambag tungo sa pag-angkin ng ating nakaraan. So reclaiming the past to, reclaiming at yung future din. Sabihin man na, yung sabi nga kanina ng iba, sabihin man dun sa libro na wala pang absoluto at tiyak na pagbasa ng mga unang teksto na diskubre, sa tingin ko, ito'y bahagi ng isang pambansang proyektong dapat na maging kaisa tayong lahat. Maraming salamat at magandang umaga. Marami pong salamat, Ginoong Rodriguez. Ang ating huling discussion para sa umagang ito ay isang project head and co-excavation director ng Palawan Island Paleohistory Research Project at ng Katanawan Archaeological and Heritage Project. Marami na rin po siyang libro tungkol sa archaeology studies at 31 taon nang nagsiservisyo sa UP bilang isang faculty. Meron po siyang siya rin po ay isang founding editor ng Hukay Journal for Archaeological Research in Southeast Asia and the Pacific, president ng Wilhelm Solheim Foundation for Philippine Archaeology, organizer ng 18th Indo-Pacific Prehistory Association Congress sa University of the Philippines, Diliman. Siya din ang meron din po siyang research on social banditry on the 20th century at siya rin po ay nagsilbing ethnographer ng Sierra Madre Ethnographic Survey of the Philippines. Ang ating huling discussant ngayong hapon ay si Dr. Victor Gigas. Maraming salamat. Gusto ko huli yung ethnographer ng Sierra Madre. Good morning. Una, pasalamat kay Roland Tolentino and ng Creative Writing Center, UP Press. Ako ay fan netong likahan. Pangalawa ko to, ay unang-una bibigyan ka ng libreng libro. Pangalawa, ang ganda yung format. Pero mas maganda sana hapon para afterwards, nakakahilo na yung iniinom namin. But ito umaga, ay napansin ko, hindi kagaya ng una, at sustainable. No? Pang-pito na to, and then, at very exciting. Nakita ko na yung audience natin ngayon ay mas bata kaysa doon sa uli. And marami, naisip ko lang, baka yung mga sinasabi natin dito ay hindi naman talaga. Sino may alam na ang doktrina Kristyana? Kita niyo ba? Raise your hands. Okay. Sino may alam ng karatagan pa? Raise your hands. O, isa, dalawa. O, ito, sige. Ikot nyo. Huwag nyo nang basagin, ha? Para alam nyo pinag-uusapan natin. At sino may alam ng tikaw? So, siyempre, isa lang, yung tiga-tikaw. Yung estudyante ng archaeology. So, but, ang kailangan nyo maintindihan yung konteksto ng magandang libro. Sinabi na ng mga kasama ko, yung laman, no? May 3 chapters, pinag-uusapan yung script. At tama naman, hindi naman bago yan, pero ang lagi problema ay pag nilagyan ng time depth, ano ba ibig sabihin niya? And then, may problema rin tayo dahil lagi ang sinasabi, hindi tayo, ano ba, marunong ba tayo magsulat o hindi? Yung maninuno natin, manininong Pinoy. So yan yung mga problema. Pero then, meron ang daming nag-survive na script sa Mindoro, nag-survive na script sa Palawan, o yung mga Tagbanwa, nagsusulat pa rin sa lumang klaseng silabri. So, pinag-aralan na lahat yan. At ang problema, pag dumalalim tayo, yan ba'y pareho? At paano mo pa malalaman yan? At isang malaking problema pa na in-underscore sa libro ay singularity lagi examples natin. Iisa lagi, iisa. Tapos biyak-biyak pa. Ano ba ibig sabihin yan? Paano mo mababasahin yan? Halimbawa, ito, isa pang napaka-importanting dokumento, yung Laguna Copper Plate. Binabasa nung una, very simply, bilang Kawi. Then, ngayon binabasa bilang Tagalog. Diba? Kasi parang nagsusulat ka sa Roman script, pero susulat ka sa Filipino. Ganun din. Right? Ikot yun na, huwag nyo na basagin. So, ang mahalaga sa librong to, kagaya ng sinabi ng mga kasama ko, ang dami-dami na interesado dyan. Yung lumabas, yung kalatagan pa, para malaman nyo, yan ay may konteksto. Nahukaya ng early 60s sa Kalatagan, Batangas, sa lupain ng mga Suber at Yala. Umuwi yung museum para kumuha ng pambayad ng sweldo. Pagbalik nila, nagpatuloy maghukay yung mga kasama nila. And then, pagkadating nila, pinakita na sa side director, kay Fred Evangelista, yung palayok.
Nagulat siya kasi mayroon ng script. So sabi niya, saan galing to? In-interview, etc. So dito ngayon, dahil may isip pa noon, may ilang points ako. No? Isang importante kasi na sa caution ng mga authors ay authenticity. Yan ba ay totoo or fake? No? So, may problema kasi lahat ng examples natin ay may pwede mong bahidan ng duda. Dahil nga ang isa lang ang kontra doon na argumento, nung early 60s, walang value, hindi commodified ang palayo. Ang valuable lang ay yung mga plateware ceramics, yung mga porcelana, na galing sa China. Pero yung mga palayok, walang value. Pangalawa, walang may ipake sa script na yan. Kahit na yung agenda ng Estado ay pataasin ng Estado batay sa galing sa archaeology. So, malayo pa. Wala pang martial law. Nung martial law, iba na yung usapin. Sinama na si agenda, yung pag-aaral ng nakaraan para i-glorify yung state, no, under a authoritarian leadership. So, hindi siya magandang in situ kasi hindi lang nakukay ng todo, pero bulletproof na galing sa karatigan. So, yung argument ng libro, una-una, napakaganda libro, bumili kayo, mura lang. Mas mura pa sa manood ng sine. No? Yung presyo ng isang libro, maganda, pogi siya, maganda ng layout. And then, maliban sa yung 3 major chapters, may political epilogue. Ito yung the captain of all of this. Siyempre, yung spirit ng libro ay si Dr. Guillermo. Na hindi alam ng lahat. At nabanggit naman dyan, kasi siya ay malikang manunulat rin. Gumagawa siya ng novel, then yung character niya ay obsessed sa karatagan. Pero nung bata-bata siya, obsessed siya sa code breaking. Nung high school siya, no? So, Lintek, yung ginawa niya, gumawa siya ng algorithm para tingnan niya kung ma-break niya yung karatagan path. Then, yumaman na yumaman. Then, na-allowed yung lahat ng mga I would call public intellectuals. People with all earnesty, they wanted to find out what the hell does it mean. Because by the late 60s, the academic community gave up because the scholars then, who were very trained in epigraphy but of South Asian origin, decided, oh, we cannot read this. This is not Hindic, this is not, they say, amalgam or something. Isa lang yan, saka na. Then pumasok na yung mga metaphysics. No? Guillermo Tolentino, the great sculptor, was one of the early ones. He read it, he went to the National Museum, sabi niya, nababasa ka doon, paano mo alam? Binulong sa akin ng mga spirit guide ko. Eh, tapos na boxing, di ba? That's all very well, baka nga totoo. But, how can you carry and convince others? Okay? So what this work did, it created an amazing discourse about 10 years ago. And we made a forum, bumabagyo pa, everyone came. And it was a good discourse. And Guillermo synthesized his views about it. I would say it is still a bit polemical, but in a tempered way. So he is very strong with his critique of the other views, but very, very clear why he is critical and his co-authors. The book is a genuine interdisciplinary approach. Michael Puluga is an ethnographer interested in human-animal relationship, macaques, etc., no? And a political activist. Maricor Soriano is a kick-ass physicist who leads a lab in optics and interested in making gadgets that are cheap to analyze imagery, the original technology. And Vernon Totanis is one of our serious archivists and librarian. And yung quiet discourse member na dito ay si Potet, this French linguist who wrote the foreword. At the dulo, hindi pa nagpakasya, nagtumula pa. Gumawa pa ng tula yung author. No? So, punong-puno. Tapos meron pang appendix na nandun yung script ng Doctrina Christiana. So, this is a book that presents an argument that you can follow from point A to point Z. In other words, it's a chain of reasoning can be followed, and the rigor of its method can be followed, which is the damning criticism to everyone with good intentions of trying to understand ancient script or get into the business of epigraphy. Having said that, because of the discourse, it has created a new energy
in epigraphic study and paleographic study. So may new energy ngayon. No? So many people are involved. There are so many initiatives of propagandizing or popularizing baybayin script. Dadagdag ko lang sinabi ni Omeng ay sila Javi Severino, no? And then meron pa teaching baybayin by dance, no? Yung isa sa mauna, si Bonifacio Comandante. And then, nanganak pa yan, no? Yung the foremost Kapampangan nationalist Mike Pangilinan ay naungkat niya yung kulitan, which is the Kapampangan baybayin, at tinuturo ngayon yun na parang Chinese epigraphy, etc. No? Which brings me now to yung political epilogue point ni Bomen. Look what is happening. How come the Katipunan flag has a K? Diba? Saan galing yan? Nahuli ba nila Bonifacio yan sa mga ilustrado? O nahuli nila sa iba pamamaraan? Hindi siya tapos doon. Ako may opinion ako dyan. Tingin ko kasi hindi nawala sa collective mind ng mga Tagalog yung baybayin. Nasa collective mind niya at ang repository ng collective mind na yun in many ways are the ritual specialists, yung mga manggagamot. And sasama ko lang dyan kung paano nabuhay yung kulitan sa Kapanga. Nahuli ni Mike Pangilinan yun sa mga manggagamot. And parang Latin yan, magical kasi. But beyond that, I will say, because it is still in the collective mind. Kaya agad-agad nalagay yung ka, no? At nasama kagaya ng mga araw, etc. No? Sa simbolo ng revolusyon. Yung isa pang gusto-gusto ko sana maging magaling dito. No? Pero hindi ko nga ma-memorize yung baybayin, hindi ko makapasulat, etc. Pero ang bago siguro sa diskursong to ay yung challenge na kailangan natin ng marami pang ebidensya. Ibig sabihin, hindi sa ebidensya, kundi may redundancy. In the last 10 years, marami na kaming nadadagdag ng mga bagong evidence dyan. No? Just to go back to context. Ang argument nila Bomen sa nila Michael, no, about the Karatagan pot, it is a Visayan script wherein there must be some special individual who somehow managed to be in the Tagalog region and perhaps a ritual specialist. In fact, yung description of the burial is very different from the normal burials of that archaeological site. But I would just add, Bomen, the form of the baybay of the pot, the Karatagan pot, tinatawag namin sa archaeology, kinalabasa. Kasi mukhang kalabasa. At ito yung maganda example, di ba? Mukhang kalabasa. Pag tinignan niyo yung pot na yan, ay wavy yan sa side. Kinalabasa yan. At may mga siguro kalating dosena na tayo ng hukay doon na kinalabasa. At yung kinalabasa na form ng pot ay very localized dyan sa Batangas region. Hindi man namin nakikita yan sa Bondok Peninsula. Okay? So, yung kinalabasa pot, nandyan yung script. At inukit yung script because of yung analysis nila Maricor and everything. Definitely, when the pot was pre-fired, nung leathery pa siya. So, saka siya inukit as pinire. No? Ngayon, dahil sa gihinang diskurso, fake, marami na kami dumadaan na fake na mga pot na may mga script. Kita-kita mo inukit after firing. Okay? But may mga dumadaan din sa amin na binibili ng mga collectors na, uy, ano ba ito? No? Parang ano ba ito? Kasi magaling. Alam nila may market na no? May mga mumulekta. Yan ang drawback doon. However, ang maganda sa script, may internal criticism ito pwede gamitin. Doon mo malalaman kung fake o hindi. Kung mabasa mo. So, ang daming nanganganak ng mga magagandang problema at issues dyan. So, yung last point ko dito ay yung challenge. No? So, una-una, no? Naiisip ko na kailangan ko pagkatilatyo mo yun. Dahil malamang clueless kayo. No? Ano yung challenge? To find other stuff. No? So, let me just say, and una-una, we found a jar burial about 2,000 years old sa Palawan, and they had 3 images, no? Scripts. No? I would say scripts. Why? They are irregular. I showed it to Bomen earlier on, but tatlo lang. Wala kang magagawa. No? Doesn't look like bye-bye, pero just to show you that, how do you know na pwede siya potentially script? Here is a tablet. Hindi tablet na wala electronic.
Now, papasa ko, this is authentic. Huwag niyo basagin, no? This has a pattern. Okay? Sa haba ng 4 na taon na namin hinahanap yung katugtong niya, no? It is not a script. But it is 2,000 years old. And come on, wala namang problema yan. Sama mo lang yung DNA mo dyan. Para naman sulit ang punta nyo dito. Di ba? In other words, pag walang pattern yan, pag ganun-ganon, di ba? Chances siya ay script siya. So, madali sa amin yan, no? Okay, so, second, hindi na ako naniniwala na ang Mai na sa Chinese records ay sa Mindoro. Okay? Kaya hinahunting namin ngayon yan sa Laguna Lake. Now, sa bayan ng Bai, meron kami narinig, no? Na itong mga treasure hunters, packers, biglang tumama sila sa tanso. No? Uy, tanso parang copper plate, no? At makapal. Sila ay mangbabakal. So alam nila ang kanilang bakal. Pero kiniskis pa rin nila, ang laki-laki, mas malaki pa sa lamayasang to. Yung hukay nila maakit. Tanso nga. Alam namin yun. Hinanting namin. Hindi pa namin hukay. Pero alam niyo yung implication nun? Sa account ng Mai, pagdating naman Chinese, nakita nila nakabalandra mga statue made out of metal. No? Parang forgotten. No? Walang value doon sa current culture na nandun sa Mai, na very vibrant. Hindi kaya based to ng statue? Exciting, no? Or hindi kaya para sa Indonesia at sa Malaysia, it is a stela with inscription. Hindi mas champion. Di ba? So, watch the space. One day, huhukay namin yun, pero komplikado. Second, ay sa Agusan River Valley, sa Mindanao, na doon nakita ang maraming bagay. At doon ang maraming fakery. Pero it's a very rich valley with archaeology that's very rich for around 1,000 years, with very complex qualities. What we are looking for there is this. Merong mga dami lumalabas na mga statuettes na Buddhist, Hindu, etc. Pero local artisanship. The most famous is the, what do you call this? The Natara. And Natara are 7, no? 7 figures yan within a stupa temple complex. So, okay, let's say the temple is made of wood. But for heaven's sake, 1,000 years ang pinag-usapan natin. China and Borobudur was already there. Angkor Wat was around the corner, etc. Really? Not a single artisan can construct a temple made out of stone in Agusan Valley? I don't believe that. It's just a matter of time of finding it. So we're looking for it. And on top of that, there are so many fakery and maybe not so fake artifacts coming out with script. So the flourishing of epigraphic studies is so important in this case. And the last one is a challenge. And this is a good venue, and I'm glad Bowman is here and on the kasi I am not good at it, but I'm good at the explanation. There is a very special well in Santa Ana Church. Sino tiga Santa Ana? Manila dito. Alam niyo? Wala. Anyway, very special yun, miraculous yun. But when the American period came, ang dami-dami cholera effect, ginawa ng mga Amerikano ay tinabunan nila. And so this miracle well is by the basement of the big old church. And then recently, about 7 years ago, 8 years ago, Jaime Laya and with Joel Rico were allowed to clean it up, right? Clean it up and make it functional again. Okay. And so now people are then again using it, drinking it, but it's a very poisonous kind of water, but safe. The important thing here is this. According to them, when they were cleaning it, wala sa nila, ang una nakuha nila ay mga sirang santo. Okay? Bali doon nililibing yung mga santo na sira, etc. Pero, more importantly, pagkakita nila, may strips of wood sila nakita at may sulat, may baybayin. So, I'm negotiating now that we will excavate it systematically, retrieve the objects, and then we now have a new set of material. Let's say it's late mid-19th century. That would be interesting. It's existing mid-19th century, but it cannot be much older, So in other words, people were still writing of some sort of baybayin.
I will not say it's 18th century. Maybe, but I don't know. So we will find out. Una-una, we have to see first na totoo yung kwento. Pero hindi naman nila invento yun eh. So we just have to look for it. And we need all of these specialists now, the epigraphers, the who are interested. To summarize, therefore, there is now, I forgot Tikao. Tikao, the National Museum has been excavating Tikao after the Tikao rock, stones. And ang ganda ng diskurso dyan. But I think there is room for more excavation. But luckily, there's a archaeologist who's from Tikao, and one day she will go back there, and that will be her life work. And then we'll retrieve more scripts out of that very interesting island for epigraphy. I really don't know what's the difference between paleography and epigraphy. Ang paleography, yata walang time depth. Epigraphy yata yung time depth. Nahuli ko lang kanina. But again, ibis na uminom kayo ng Red Horse, di ba? At manonood sine, kayo ay bumili ng librong to. Sulit, sinasabi ko sa inyo. It is well written and it is a good example of interdisciplinary research and collaboration. And it is a good cornerstone, as my colleagues mentioned, that it is not an attempt to convince you that this is it in terms of meaning. It is an attempt to argue that there is a rigor in epigraphy, in trying to understand, that we can all make as a baseline. And then we will find out, really, how much, in a scale of confidence, we can believe or not believe, or agree or not agree with interpretation. Okay? Thank you, Dr. Paz. Let us again give a round of applause to our four discussants this morning. So now we have time for questions from our audience. So for anyone who wants to ask questions, please identify yourself, and if you have a specific discussant, please mention. Yes, sir. It's not actually a question. Una sa lahat, magpapasalamat ako sa mga panelista and especially sa mga may akda ng Free Baybayin Studies kasi ni-require ko siya sa English 13. English 13 is only critical thinking. Since I've taught this for 3 semesters now, hindi ko akalain ang debate forever ng argumentation mo, Bomen. Because it's critical thinking, no? So we're looking at how is the argumentation made. And of course, I don't know how to moderate because there's really no standards as to how. But the idea is that the students are critically thinking about how to argue and how to make. So I would really like to say I thank you for both Michael and you because of that particular. Incidentally, it's our Baybayin week today for my English different classes, and so it's like there's many students of mine here. They do have to write some Baybayin, but not the essay itself, but examples of. So really, just thank you. Can I just say something? At the height of the terror teaching of Zio Salazar and Jimmy Benocian, they in Kasaysayan Isa, the requirement was to translate Agoncillo's chapters from the Filipino in Baybayin. That was before my time. That was Rico Jose's time. Late 70s. Pero sinunod nila translate yung Baybayin. Can I just say something about, again, to engage Bowman's and Michael's interpretation of the script? Reading it again, when I heard, before yung article pa, hindi pa yung news journal, I was critical of the premise that it was Bisaya Baybayin. Only because I heard Harold Conkling argue that, and I'm sure you know this argument, that the Mindoro script and the Tagbanwa script are residual
Old Tagalog Baybayin. So sabi niya, sinabi lang niya sa Binalot to, kaya I don't think na-publish niya. And then so, yun yung hinawakan ko. No? But then, reading your chapter again, I realized, again, the real word. Putting all these lines of arguments based on the construction and the possible meaning of the script. So, I am not too strong anymore in that criticism because kututus, and then I will be guilty of saying, how can you be right? Sabi nga ni Conklin, the authority na. And I really don't know what is Conklin's argument. I would just take his face value na he knows what he's talking about. And of course, that's a weak standpoint for myself. Isa yun, at kila Michael, in-argue nyo eh. But kasi, you premise that the Palawan script is more Visayan. Di ba? Parang ganun mo premise. Hindi mo na maalala. Yan mo. Thank you. By the way, there will be snacks afterwards, so outside, so you can stay for the snacks. Can I ask the audience something? Sige, sir. Sino sa inyo ang kaya magsulat sa baybayin? Isa, dalawa. Galing. Paano ka natuto? Inaral ko po online. Tapos dati ko pa po kasi talaga gusto bilhin yung book na yan. So, since hindi ko pa siya afford nung time na yun, inaral ko naman muna sa mga Ang galing. Ngayon, afford mo na. Do we have other questions from the audience? Bali, nag-thesis ko kasi ako ngayon, ang topic ko about baybayin. So, anong mangyayari at anong magiging impact na pag naipasa batas ito at magiging national right? So, may possibility ba na pwede siyang maging right, pwede siyang maging national right? Kasi halimbawa, pag sila tayo sa Hong Kong, meron silang sariling panulat. So, sa atin kaya may possibility. So, at saka ano yung magiging malaking impact sa atin? So, may isa siguro sa kanila pagdingin. Ay, husband ako. Hindi dapat ako sumasagot ng mga ganyang tanong kasi pagagalitan ako. Pero, ang stand kasi ng Mangyan Heritage Center, generally very supportive naman siya to any cultural advocacies, especially on Philippine cultural heritage. Ang lagi naming concern is when the advocacy is not inclusive enough, especially sa case ng Mangyan script. So, para dun sa hindi familiar, ang Sulat Mangyan, Sulat Mangyan which refers to Sulat Hanunuo, pero hindi kasi nila tinatawag yung sarili nilang Hanunuo. Sulat Mangyan, Sulat Buhid, Sulat Palawan, saka Sulat Tagbanwa, yun yung tinatawag na Philippine Paleograph. Sila ay National Cultural Treasure, sila ay inscribed sa UNESCO Memory of the World Register, sila ay living scripts. So ginagamit pa ng mga Buhid, Hanunuo, Tagbanwa, at Palawan, yung mga script nila hanggang ngayon. So, ang usually concern namin sa ganyan kapag ginawa at in-elevate ang isang script, especially baybayin, na wala ng focal community of users, is yung impact niya doon sa mga living scripts. So, kung gagawing national script ang baybayin, how does it affect the other living scripts? So, kunwari, ang Mangyan Heritage Center, mayroon siyang 5-year project on the documentation ng Sulat Mangyan at Sulat Buhid, on developing learning materials on the 2 scripts, and on teaching the scripts sa schools at sa community. So, nung una, akala namin bilang buhay na script at sikat na script via Ambahan, marami pa talagang elders o gurangon na marunong at mga batang parang, wow, amazing, alam pa nila. Napag-alaman namin na hindi. So, ang Buhid ay around 12,000 ang population ng Buhid community. Ang Hanunuo ay mga 25 to 30. Pero yung listahan namin ng script masters o elders na fluent magsulat, hindi lang yung marunong magsulat ng pangalan nila, kundi marunong sila magsulat ng ambahan ng everything else, ay nasa around 500. So what is 500 over 25,000 for a living script? So ang stand namin ngayon, buhay siya, pero malapit na rin siyang mamatay kapag walang ginawa.
So kaya very concerned kami with any advocacy na hindi inclusive. So yun yung sagot. Thank you. By the way, yung libro ay dedicated kay OSPA, the spirit behind yung survival ng manuscript. At tinanong ko, ano yung manuscript? Other questions? Tungkol po sa paggamit ng baybayin sa kasalukuyan. Kasi, di ba, yung baybayin, may sarili siyang batas bago dumating yung mga Kastila, bago isulat yung Doktrina Kristiyana. Ngayon, nung pumasok ang Doktrina Kristiyana, ginamit yung cross para maging angkop siya sa pagka-translate ng Doktrina Kristiyana. Ngayon, bilang isang sumusulat sa baybayin, may mga problema na kailangang i-angkop yung baybayin sa pagsulat sa makabagong, hindi lang Tagalog, kundi Filipino na. So, ang tanong ko, paano kaya, o may paraan kaya, o ano kaya ang pwedeng gawin para yung baybayin maging angkop sa kasalukuyan at pagkatapos, makatwiran lang kaya na magdagdag tayo ng mga batas dun sa baybayin, sa pagsulat ng baybayin, para maging angkop nga siya sa kasalukuyan. Katulad ng pagsulat ng isang tiyak na salita sa English na nasa Filipino na at isusulat siya sa baybayin. So, makatwiran lang ba na may i-tweak tayong batas ng baybayin? Dagdag lang po kasi yun nga, pareho din po kasi kami halos ng tanong. Possible po ba? Kasi may nung inaral ko din po yung baybay, parang trinay ko na din gumawa ng sarili kong parang way of stroke para mas madali ko siyang may sulat. So possible kaya na gumawa ng variations, or kasi diba yun nga, iba't ibang probinsya, iba't iba yung variations ng pagsulat ng baybay. So is it possible to make your own personal variation of it? Just so that you can accommodate the current languages that we have. Di ba yung general rule naman, pag ginagamit ang wika ay babago siya at why siya, no? Pag hindi na ginagamit, namamatay, tas yan, nagkakutubay. Maybe medyo may problema kung isipin natin na dapat ay codified and codified. Just so happen, ito lang yung nakikita natin at the moment. And then maraming debate. For example, I think ang resulta ng Tikaw diskurso ay yung assumption, and then sila Bowman maybe later we can answer this, no? Na itong mga add-on na nakita natin sa Doktrina Kristiyana ay ginawa in-add-on, no? Yan ang alam natin lahat, no? But may lumabas sa diskurso sa Tikaw na hindi kaya baka even before, may mga baybayin forms na meron na, no? Yung mga process. And siyempre, opinion, pero lumabas sa diskurso yun. And then, yung isa pa importante na galing to kay June De Leon, napakagandang call na niya. Sabi niya, bakit ang galing natin mag-text? Sabi ni June De Leon, dahil tayo mag-isip, anong salita tayo, phonetic, mag-spelling. No? So, ang dali-dali talaga. Eh, may bayad phonetic. So, taang talaga na sa kamalayan. No? Ng, kahit anong eco-linguistic group sa Pilipinas, na pwede niya mapupunin yun. Napakaganda ng cautionary tale mo. No? Pag pinush mo itong script na siyempre ay magsisimula siya from dead, di ba? And then push mo. Ano kaya epekto niyan sa mga regional script? Yan ang point. So, inclusive. Yeah. So, ayun lang. Siguro magandang tanong ko din yung kung paano nag-a-adapt sa pagbabago yung mga mangyan at ano. Sa mangyan, yung pamudpod yung tawag sa Berama sa sulat Hanunowo. Inintroduce siya ni Postman dati nung sinusubukang i-revive yung mangyan several decades ago. Sa Hanunowo sa Occidental, walang ganon. Sa Buhid, wala rin ganon dati. So, dun sa ginawa namin,
Dahil una, nag-start kami sa dokumentasyon ng estado ng sulat Mangyan at sulat Buhit. Nakita namin na yung sa Oriental, lalo na sa Mansalay at Panitayan, kung saan nakasentro yung pagtuturo ng sulat Mangyan dahil kay Bapa Posma, marunong sila ng pamudpod. Sa Occidental, hindi. Yung Buhit, hindi. So, dahil yung layunin namin ay gumawa rin ng teaching materials, learning materials na gagamitin sa IP education saka sa community. So, part ng approach namin yung participatory community approach. So, nung ginagawa namin yung materials, kausap namin yung mga elders, yung mga teachers, ganyan. So, nung tinatanong namin sila kung anong decision nila, ang karamihan na sinasabi ng elders, syempre di elders, gusto namin yung tradition, gusto namin yung original, walang pamudpod. E di kami naman bilang parang facilitator lang ng process, sabi namin, okay po, kung ano po yung gusto nyo, yun yung gagawin namin. So gumawa kami ng learning materials na walang pamudpod. Pero syempre, as a process sa mga gumagawa ng learning materials, fini-field test yun. So nung fini-field test na siya, walang nakakabasa. Kasi nga, iba na yung usage ng sulat Mangyan at sulat Buhit ngayon sa gamit niya noon. Dati, nasa kawayan yung lahat. So ngayon, sinusulat na rin siya sa papel. So nung field test namin yung mga sura, yung may clean kwento, yung mga kasangay, yung sawikain, saka yung iba pang mga forms like ambahan, hindi nababasa nung elders at nung bata. So tinanong namin sila, ano po ang sa tingin nyo dapat gawin? So sabi nung elders, gawin natin yung tulad ng ginawa ni Bapa, may pamudpod. So ang buhit ngayon, gumagamit na ng pasigna. Yun yung katawag sa pamudpod nila. Parehas lang yung ibig sabihin, pambura, pangtangkal. Kasi, ang goal nila ngayon, ang concern ngayon ng mga gurangon sa Mindoro, ay mamamatay yung script. So ang goal nila kagad, mataas yung readability sa bata para mapasa. So ang sabi nila, ang goal natin ngayon, rumami muna ang batang marunong magbasa at magsulat. Pag marunong na sila, ano ba naman ang pagtanggal ng isang symbol? So yun. Very quickly lang, siguro dapat din nating tandaan na hindi lang yung mga scripts derived from India yung nanganganib na wala, kundi kahit yung mga bawa Jawi no, na ginagamit sa Matinalo at sa Sulu ay nanganganib din mawala. So it's from Arabic. Right? Sir, tanong lang po, sa marami ko pong lectures na napuntahan tungkol sa baybay, binibigay pong example yung sablay ng lagi po nilang sinasabi, sumablay daw po tayo. Kasi daw po ang pagbasa nung nakasulat sa sablay ay upa, hindi daw po yun. So ano, sabi naman po ng mga lumikha noon, ni-research ng UP yan, alangang mali. So ano po ba ang tama? Dapat po maglagyan talaga nung sinabi niyong pagudpod o wala? Anong version? Yung bago, yung may, o yung pinauna? Yung ginagamit ko ngayon. Si Sir Bomin daw po may komento. Sa tingin ko nung una, baka, pero iba na yung pagkasulat ngayon. Yung mga bagong supply, diba? And then, sa akin dyan ay, okay, magandang punto na yun, cute. Pero ano ba naman yun, no? Mabuti nga, appropriation kasi, which is yung essence ng last chapter ng libro, yung political epilogue, ay napaka-importante. Appropriation. Inappropriate ng kabayan, ng radical movement, inappropriate ng Estado at the height of martial law. Almost every single symbol or logo of government agency were designed with baybayin in the middle. So the entire political spectrum champion, at least symbolically, yung paggamit ng syllabary. No? So tayo, doon sa sablay, inappropriate rin natin yon in the attempt to get away from the crazy toga na hindi bagay sa Pinoy. No? At napakainit, lalo na kung may mga advanced degree ka, no? Na hinimatay yung mga profesor sa totoo yun, no? For the longest time. And there was even a struggle against the sablay. May mga nag-resist. But after 2 decades, wala na nag-resist. No? They accepted it.
appropriation perhaps is the active term to with everything that you've commented about scripts, no? And yung wonderful attitude mo yun in making sure that the script is denied. But the levels of appropriations are of different scales and measures. Pero, alam nyo, maraming hindi alam. Moment, pwede mo ba i-summarize? Ano yung, nandaan nyo, no? Dati, akala dito baybayin. So, mysterious script. Dati, no? So, ang joke namin dito ay, ang nakasulat dyan ay tanggalin ang takip kapag gumulo ang tubig. Tapos, ang dami-dami. Then, yung unang destination ni Bomen ay sinundot siya ni Siu Salazar. Parang sinabi niya, ganun ba? Gumawa ngayon ng rival poetry in Bicol, remember? Para lang ganun niya kiniticize, no? But hindi at the beginning, but later on, na-win over mo naman. But, please lang, sabihin nyo lang sa amin, ano ang inyong reading dito ngayon? Sorry, kasi gusto ko sana marinig yung ating mga tagapagsalita at hindi ako masyadong mag-contribute, no? Maraming salamat, sa lahat ng mga, siguro pwede na ako nagbigay komento, salamat sa ating mga tagapagsalita at yun din syempre, sa ICW para sa pag-sponsor ng ganitong napakagandang talakayan, bago ko nasagutin yung tanong ni Vic, yung ibig sabihin kasi na apat kami doon sa cover na ito, ito isang libro na binuo sa isang talakayan, sa discussion, discussion ng mga nag-aaral, mga mananaliksik sa iba't ibang mga area ng pag-aaral. So tingnan nyo, meron kayong physicist pa, meron kayong librarian, tapos meron kayong talagang hardcore anthropologist, At ito ay yung nais nga, yung ibig sabihin symbolikal, ang ibig sabihin niya ay lumikha ng diskusyon na higit pang malawak, lampas doon sa mga apat na yan na naglalatag ng ilang mga batayan na maaari natin ng ating pag-uusap, mga parametro at mga batayan ng ating mga gagawing pag-uusap tungkol sa baybayin. Ngayon, syempre, hindi na natapos dyan, yung mga lalawak pa, mag-iiba pa, at marami may daragdag sa ganyang klaseng pag-uusap. So, yun yung inaasahan sa atin na rito ngayon ay magkaroon ng konting interest at maging bahagi ng ganitong conversation. Ngayon yung tanong ni Vic, syempre I value lahat ng mga naging contributions, at kaya nga yung pinipili ng ating mga panelists, iba't ibang aspect talaga nung libro ang kaya nilang harapin. Halimbawa, mga epiko, mga tula, panitikan, kaloomen talaga, yung malalim na ugnayan ng ating mga sistema ng panulat sa ganitong mga tradisyon. Tapos si Ariel, of course, yung Sulawesi aspect, na talagang para sa akin, ay pinakamahabang epiko sa daigdig na nakasulat, ay sulat sa Sulawesi yan, yung Bugis. Ito yung Ila Galigo, pinakamahabang nakasulat na epiko sa buong daigdig. Na yung kanilang writing system ay controversially, pwede masabi natin related sa ating mga writing system sa Pilipinas. Malapit lang yan, ang Sulawesi, patatuwid lang ng konting dagat. Si Lord naman ay naingkita ko sa kanyang trabaho, dahil nga yung talagang nakatutok sa mga buhay na mga sistema ng panulat, at yun talaga, yun yung dapat ginagawa ng ating mga researchers, yung malalim, responsable at nakikilubog, inuunawa yung komunidad, kaugnay ng kanilang mga kultura, kaugnay ng kanilang kalagayan. Sa beses nga nagpunta ako, just a story, nung punta ako sa Mangyan Heritage Center some years ago, tapos meron tong guest book, at pumirma ako doon sa guest book. Imagine, yung pumirma bago nung pangalan ko ay si Harold Conklin, ganyan. Makita nyo ron, if you go back, si Rox, yung legendary anthropologist na nag-aaral din ng mga Mangyan. Ngayon, yung tanong ni Vic, so it goes back around 10 years na, diba? So yun nga, nabanggit ni Vic, nagkaroon ng parang forum, nagsagawang forum sa dating faculty center, na nasunog, yung bilog pa na Recto Hall, at doon ay
sa kabila ng bagyo, at iba pa ay naglunsad ng ASP ng discussion tungkol dito sa kalatagan primarily, at dumating din yung mga tao, galing sa iba't ibang mga, kahit sa National Museum, mga archaeologists, nagpunta roon, literary, nagpunta talaga roon, kahit may bagyo, at to discuss this, at that was quite a long time ago. At yung siguro yung kung pupunta tanong ni Vic ay kasi tama siya, I was reading a novel, alam niyo yun, Uncle Petros and Goldbach's conjecture. It's about mathematics, about some guy who goes crazy trying to solve a mathematical problem in Goldbach's conjecture. Sabi ko, pwede akong masulat ng novel, a similar novel like this, some guy going crazy over permutations and stuff like that. So kinuha ko yung path na ito. I looked at yung different sections, I ran permutations. Tapos nakita ko yung isang permutation that totally untouched by any kind of modification. Kita sana mabasa. That very strange sequence of, you see, yan ay walang kahit anong added consonant, walang kahit anong revision. Kita, sana, mabasa. So that's crazy, man. Kasi mabasa natin to, ganun. itong part na to, no? So using this permutation, I sort of went into other parts, and yung first line suddenly came out because of that permutation, which is Gana Bisa Kata. Now, if you know Malay, if you studied Indonesian or Malay, Bisa Kata is interpretable. Anyone who knows Malay can understand Bisa Kata. Bisa Kata, Bisa Berkata in modern day Malays can speak, can speak. So who is this Gana? That's the problem. So, matagal yung naging process. As you know, it's almost like writing a dissertation or an MA thesis. Yung mga taon na pinagdaanan namin para to try to labor through it. And yet, ang masabi ko pa rin hanggang ngayon ay ito ay isang proposal. Dahil kasi ang dami pang mga factors natin na hindi na talagang maunawaan dito sa bagay na ito. Yun nga, it's a unique artifact, a unique object. Some of those symbols are relatively unknown. So, talaga masabi, yung likelihood lang naman ang ating mapag-uusapan. And even if the reading is disproved, and maganda sana kung magkaroon ng some kind of discussion that it can come to a point that we can have a better, more dependable reading. Yung point lang ng buong libro is to try to show the labors involved in trying to come to terms with such a document, with such an artifact. So, yun na naman, if you try to read the book, medyo masalimod, because it was trying to develop a method from scratch. So, you made your own algorithm. We made our own methods. We were trying to develop. Brute force. Yeah, but sa mga code breakers, yung brute force attacks, mga ganyan, you can use that, kasi hindi ganun ka-complex yung kanyang ma-produce na permutation. So, yun lang, fortunately, So, yun lang naman, we try to use several methods. And here, we learned, we have to combine science and humanities, together. We can't go with pure scientific methods alone. We have to combine it with humanist approaches and humanist knowledges. And this combination will lead to a deeper understanding of any, I think, Philippine artifact. So, maraming salamat. So again, we thank our four discussants and Dr. Ramon Guillermo. So I hope this book forum has in some way made us rethink how we understand baybayin, but also how we approach research as an intersection of technology, science, humanities, and even statistics. So at this point, to close our forum for this morning, may I request the Director of the Institute for Creative Writing, Dr. Rolando Tolentino. Ang event ngayon ay bahagi ng programa ng ICW
na tinatawag na literature for social development. Ibig sabihin, lahat ng programa, lahat ng content na naproproduce ng ICW ay kailangan may public access. So we are in the process of redeveloping our website, panitikan.ph, which is a portal for Philippine literature website. At lahat ng discussion na to, kaya siya naka-videotape, ay para mabigyan ng access yung mga hindi nakapunta ngayong araw at yung mas malaking mamamayan natin na hindi makakatungtong ng UP sa tanang buhay nila pero may interes sa ganitong mga klaseng paksa. Nais ko kayong imbitahan sa iba pa mga aktibidad ng ICW. Ito ay magdo-launch kami ng 3 e-book sa Eco-Criticism, sa Poetics of Writing, at sa Tanabata's Wife, yung story na naging pelikula sa nakaraang To Farm series. E-books ito para nga magkaroon ng public access sa mga maraming tao. At pati yung kahit sa isang unang journal na referee sa literature at creative writing, ito yung Likaan Journal na i-launch din sa November 22 sa UP Writers Night, beginning 4:30 ng gabi sa College of Fine Arts sa HU. Napapansin nyo, mahilig kami magpakain, kaya kung gusto nyo kumain din sa Writers Night na ito, ang KAIS isang fellowship ng mga writers na sponsor ng UP, so sagot ito ng UP. So maraming salamat sa ating speakers, si Vic, si Luward, saka si Ariel at si Omeng para sa kanilang mga nakitaras na komento. At nais ko silang imbitahan sa pananghalian na may wine. At maraming salamat sa inyong pagdalo at sana magkita-kita tayo sa iba't iba pang aktibidad ng ICW. Baka magkalimutan na, pakisoli lang ng mga artifacts, please. Lalo na yung tunay.